Blessed day everyone sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating mga platforms for Care 104.3 The Way FM. Kamusta po kayo? Ako po si Lani Lane Okobina, your sister from Phnom Penh, Cambodia. So let's go, let's talk about missions today, kapatid. Our topic is about resemblance of Holy Week in some parts of Asia. So we are not yet in the conclusion of the Holy Week. Actually, nag-uumpisa pa lamang because today is Palm Sunday. Pero we are expecting that next week, sa Sunday, many people will be posting on your feeds and possibly trending ang Happy Easter. Pero ngayon, Happy Palm Sunday. So, most of us Christians take this opportunity to talk more about Jesus, especially about his work on the cross and his death and then his resurrection. So, actually, by Easter, most Christians will be greeting, instead of Happy Easter, we say Blessed Resurrection Day, kapatid. So, sobrang big deal po ito sa ating mga Pilipino. At sa karamihan po siguro sa atin lumaki tayo sa pag-look forward palagi sa Holy Week. Kasi syempre, mahaba-habang bakasyon ito. Ako po nung bata pa ang excited ako masyado sa Holy Week. Bakit? Kasi makukulayan na yung drawing pagdating sa swimming. Yan. Pero sa medyo malalim-lalim na usapan, pag-usapan po natin ang Holy Week naman sa ibang bansa. I mean, habang busy ang ating bansa, ang Pilipinas, at marahil ang ibang mga Katoliko sa buong mundo sa Holy Week. Ano kaya ang meron sa ibang bansa, especially dito sa mga karatig nating bansa sa Asia? Well, derechahan na komento about this, kapatid. Marami sa kanila ang walang idea kung ano ang Holy Week. Ang malungkot dito ay karamihan sa kanila, they don't have any idea actually about Jesus, the Bible, or anything about the gospel, as in 0% knowledge. Pero siguro kung ikukwento natin sa kanila ang mga pangyayari sa tradisyon sa Pinas, katulad ng penitensya, katulad ng pagpapalo sa sarili, pagpapasugat, paglalatigo. Ayan po, even yung pagpapapako ng sarili sa krus. Naku, mabibigla ang marami dito sa Cambodia. Pero kung ikukwento natin ito sa mga mongha or yung mga tinatawag na monks sa Buddhist countries like this sa Cambodia, somehow makakarelate sila sa mga penitences na ito at pagsasakripisyo, kumbaga, in a specific sense, makakarelate po sila. Dito po sa Indochina, especially sa Thailand at Cambodia, most of the Buddhists are practicing Theravada Buddhism. Mayroon pong dalawang major types of Buddhism, Theravada at Mahayana. Of course, meron pa pong ibang mas specific like the Tibetan Buddhism and so forth. Pero sa history, ito pong dalawa ang pinaka-major talaga. Marami pong differences. Pero perhaps the thing that I want to emphasize is yung paniniwala ng mga Buddhists na pwede maging Buddha din ang tao. Yung mga tao ngayon. Kumbaga, yung ginawang example ng original na Buddha, na si Siddhartha Gautama. So, sa kanilang pagsunod sa example ni Siddhartha Gautama o ni Buddha, yung pagtawid niya o pagkakarating niya doon sa enlightenment, pwede din ma-experience at makamit din nila ito. Pero yung pagkakaiba po sa Theravada at Mahayana ay yung monks lang po ang mga pwede maging Buddha. Yan po sa Theravada Buddhism. Pero sa Mahayana Buddhism, kahit hindi ka monk, pwede ka maging Buddha. Pwede mo ma-attain yung enlightenment na sinasabi. Ngayon po, para maging Buddha, what do they do? Mga kapatid, ang Buddhism po, as they will say here, is not a religion but a lifestyle.
However, it shows otherwise. Nagiging religion po talaga siya eh. Now, for the monks or those who really want to be Buddha, people will have to go through self-discipline and devotion to the teachings of Buddhism. Dito po sila maaaring makarelate sa Catholic way of celebrating the Holy Week. The self-discipline involves fasting and generally practicing a total abstinence to the desires of the flesh, meaning iwas po sa lahat ng pleasure ng katawan. So number 1 na dyan, syempre, pagkain. Yan, damit. Kaya yung mga monks po ay nakabalot sila ng tela or yung kulay orange po nilang damit. Usually orange, pero may iba pong kulay. Yung iba, may iba pong monks na babae, nakita ko sa Myanmar, kulay pink. So, ang tsinelas din nila, super nipis, minsan nakapaa. And anything that can distract the person from his spiritual cleanliness. At ang goal talaga ay ma-detach sa mundo because this world is full of evil. Medyo biblical naman yun, di ba? Ngayon, syempre, bawal din ang jowa. Sa case ng male monks, medyo extreme yung iba, wherein nakakaranas pa ako noon ng masigawan ng monk nung nakakasalubong ko. Actually, medyo conservative part sa ilang parte din ng Thailand. No? Yung doon ko naranasan masigawan ng isang monk dahil para sa kanila po pag nadikitan sila ng babae kahit konting hibla lang ng damit or sumabit sa kanila na buhok or whatever skin, diba? Nasagi mo lang ng konti. They will consider themselves unclean already. O, di ba? Ganon po sila katindi pagdating sa holiness at purity. Very serious po sa kanila ito. Nako, sana all po. Actually, that is something that we need to learn from the monks, yung discipline na yon. Pero, of course, we need to balance. Dahil hindi din po maganda na maging extreme, di ba? The Bible teaches us to remain holy, for our Father is holy, sabi sa ating scripture. Ngayon, ito po ang tanong, kung sa atin pong mga Christians, ano po ba ang holiness? Nako, mahaba-habang lecture po ito about the theology of sanctification. Pero siguro po, if isa-summarize ko siya, I would stress on how Jesus viewed holiness in His ministry sa Israel before. Kung ma-observe po natin yung mga accounts when Jesus was doing His ministry in Israel, gaano niya kadalas sitahin ang mga Pharisees that time. So holiness, I believe, is about doing the opposite of what the Pharisees are doing. So, yun po, mga kapatid. Iiwan ko na lang po ito sa inyo kasi alam naman natin na yung hate ni Jesus. Kaya sana po mga kapatid, wag po matapos sa araw na ito or mag-umpisa lang ngayong araw na ito at matapos next Sunday dahil tapos na ang Holy Week, yung pagbabasa ng Bible. Nawa po ay patuloy because every day, we all should be holy in the eyes of the Lord. And of course, it's not possible for us to be totally holy. It is Him. Si Jesus po ang nagiging holiness natin, ang nagiging righteousness natin. That's why we always need to read the Bible and contemplate on His Word, reflect. That's para mas maging kawangis po natin siya. So, siya po ang ating nagiging holiness and righteousness sa ating buhay. Okay, let's go back to the topic. Yung resemblance po ng Holy Week celebration sa Pinas po is somehow, sabi natin kanina, makakarelate ang ibang monks when it comes to the abstinence to the desires of the flesh or sometimes also called asceticism. Ngayon, some can be extreme by punishing themselves at a certain level para lang talaga masuppress yung fleshly desires. Pero ito po, alam niyo po ba na may lugar sa bandang kanluran ng Thailand called Phuket na nagse-celebrate po sila ng halos parehong penitensya na ginagawa sa ibang lugar sa Pinas?
Pero nako, actually, mas mahirap po ang kanilang ginagawa. I am talking about the purity and self-mutilation sa vegetarian festival nila doon. Gusto ko po sana mag-play ngayon ng clips showing how they do this. But let's see, masyadong extreme po eh. Dati po pag nakakakita ako ng isang lalaki na nagpapalo sa kanyang likuran o yun po yung penitensya, 'di ba? Sobrang damang-dama ko din yung sakit. Parang likod ko din yung sinusugat. Naalala ko pa noon, maisingit ko lang po kapag nagpo-prosesyon pinapatakan ko din ng kandila yung kamay ko bilang parte ng sakripisyo na tinatawag. Siguro ginagawa mo din yun, no, kapatid noon. Okay. Nako, dito sa naman, sa vegetarian festival sa Phuket. Hindi ko po alam kung kakayanin yung tingnan. Pero kung gusto nyo pong subukan, mamaya, i-check nyo po sa internet. I-type nyo po yan, Phuket, Thailand Vegetarian Festival, mutilation and piercing. So, ito po yung mga keywords na pwede nyo pong gamitin. Makikita nyo po, maraming videos about this. Pero kung ikukwento ko lang po ng pahapyaw, yung kanilang ginagawa naman po doon, may connection sa spirit worship, which is somehow ibang-iba sa Pilipinas. Doon po sa Phuket, may mga taong nagvo-volunteer na nag-claim na sila daw ay tinawag para maging medium. So, doon sa big day nila, lahat ng yon ng mga taong tinawag, magpaparade po sila at maraming gagamitin na bagay-bagay na itutusok sa iba't ibang parte ng katawan. And usually, sa mukha po yan, tinutusok. And hindi po yun basta-basta lang na piercing, ha? Ito po ang mga extreme talaga. For example, yung mga kasing size po ng kabilya sa construction. Alam nyo po yun, di ba? Mga ganoong tipo yung tinutusok sa kanila. O kaya naman, mga espada. At kung ano-ano pa. Pero according to them, kasi nagkukwento sila after ng ceremonies nila, sabi nila, habang sila ay tinutusok at habang nakatusok iyon sa kanila, wala silang nararamdamang sakit, which they claim is because of the spirit or the spirits, madami po, possessing them. That's why during the parade, wala ang mga tao. I mean, during the parade, wala mga tao. Ang mga tao ay yung tipong nagwawala din. And they are actually coming to them para magpa-bless sa kanila. So, sa culture na iyon po, big deal po sa mga mediums. Then, yung mga tinawag na yon. Kasi parang it's an honor for the family to have someone to have that certain calling. Swerte daw po sa pamilya nila kapag may isang miyembro na may calling na ganoon po. So, ito pong gawain na ito sa Phuket, it goes for 9 days at yung mga medium na sinasabi po natin tinawag po nilang mahsong. And yung pag-torture sa kanilang sarili sa pamamagitan ng piercings, ang goal po nito mainly is to redirect bad luck and misfortune away from their communities and ensure a year of prosperity. So, pang paalis ng malas, pang taboy ng malas. The vegetarian festival is a Taoist tradition based on the myth of the 9 emperor gods said to be the sons of the Big Dipper Mother Goddess, Domu, is Phuket's own distinct version of the 9 emperor gods festival held throughout Southeast Asia. While the 9 emperor gods festival is also observed in other countries like Malaysia, Singapore, and Myanmar. Phuket province has its own distinctive mythology and rituals attached to the event. So very distinct po talaga itong festival na ito, though maraming resemblance sa ibang celebrations around the world. Ngayon, hindi ko po alam kung ano ang tumatakbo sa inyong isipan sa ngayon, pero ako po very curious dahil hindi ko po ito pa nakikita personally. Perhaps if given the chance, gusto ko din ma-witness siguro by God's grace if kayanin ng aking mga mata at sikmura. Pero ang pinaka-big deal po dito ay yung spiritual battle na sasagupain pag naroon ka na. It is a spirit worship festival at hindi biro ang magpunta doon.
Nakakadurog lamang po ng damdamin pag naroon na siguro tayo habang nakikita ang maraming tao na hindi pa nakakaalam ng katotohanang um, tungkol sa separation of humankind from God and how Jesus Christ made a way for us to be freed from such separation. So we pray that these people will soon see the light in Jesus at maranasan ang kalayaan sa mga maling paniniwala. Hay, grabe po ano. Ang bigat po sa puso. Isa lamang po ito sa mga napakaraming lugar sa mundo na nakakulong sa dilim ng kasinungalingan ng kaaway. So let's continue to pray for them and pray for more workers to go to these difficult and perhaps hostile places. So hanggang dito na po muna ako and we'll turn over to Momsi again. But before that, let's pray. Aming Diyos na nasa langit, mahabagin at mapagmahal na Ama, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. That we as people who still sin will experience your amazing grace. We thank you, Lord Jesus, for being the way for us to get to you and heaven. That it is not through our works, but by your grace, through faith, which comes from you as well. Sa amin pong patuloy na paghayo bilang simbahan at katawan mo, humihingi po kami ng kalakasan at karunungan sa bawat hakbang at bawat pagbuka ng aming bibig. Ikaw po ang aming maging boses at puso sa kanila. Ang mga tao sa mga nabanggit po naming mga lugar ay itinataas din namin sa inyo, Panginoon, maging ang mga workers na iyong inihahanda sa mga lugar na ito ay itinataas din namin. Ikaw po ang patuloy na maging sentro na kanilang paghahanda. Busugin niyo po sila ng inyong banal na espiritu nang sa gayon ay sa kanilang paghayo sa mahihirap na lugar na iyon ay kayanin nila ang kahit anumang ibato ng pagkakataon sa mga lugar na iyon. Kami ay lubos na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Your sovereignty is so great that we just surrender to you even the most difficult tasks in the mission field. And Lord, may your name be praised and honored everywhere we go. Whatever we say, do, or think, be worshipped. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po mga kapatid.